Yun, no? Ayun. Hello. Ay. Okay, so it's a Sunday once again. Alak 8. Yeah, ano pa nga ba? Local brew on your cell phones and for today's podcast episode. Tama ba rin dyan? Episode 6 sa season 2 natin. So guys, if you lived in the 90s and into, ano ba, LA 105 or maybe NU 107, imposible na di mo kilala itong mga to. In the house tonight, we have Mike Brewer on guitars, Erwin Hello. Yes on vocals, Jimbo Aguas on drums. I-mention ko na rin sila Nibla Olavera on bass, then Jepsis Wenceslao on guitars. So, yun na. Enough of the intro, mga pare. Together with us. Hello. In the pod, Hi. ang pangmalakas sa rock and Good roll. evening. Walang iba. Sir. Pirana. Yan. Yan. Isiwala Thank you, natin mga to. sir. Welcome. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Simula ko to ng isang matinding kamusta kayong lahat. Kamusta ang banda, kamusta ang Pirana? Magdi-disband kami sa okay naman po kami. We're actually doing good. Medyo hinay sa gigs kasi may sakit ako eh. Tapos medyo si Mike din merong side projects also with Jepta. Well, medyo lang. Pero tuloy-tuloy. Pero ngayon, this June 3 di ba? 3 gigs, right? Yeah. Ang dami niya. Dami. Look. Minsan wala sa isang buwan. Anyways, here's Mike and Jimbo. Ayan, Hello, Mike. hello. Ayan. Good evening, mga sir, Rigel and TJ, no? Good evening, sir. Good evening, sir. Salamat sa pag-invite sa amin. Bali, sa ngayon, yun nga, ang gigs ng Pirana, medyo filter namin ng konti so far kasi sa ngayon nga si Erwin medyo may konting karamdaman, medyo may problema siya sa mata ngayon. So, kailangan niya ng konting pahinga. Saka hindi pwede ma-stress masyado sa gigs, yung mga usok and stuff na yan, dust. So, medyo pili na lang po yung mga gigs namin yan. Pero yun nga, meron din mga gigs na darating itong June. So, pa-isa-isa lang, isa, dalawa, ganyan. Dahil nagpahinga lang ng konti. Tapos, aside from my side project, na group na sinasama ko ngayon sa The Bleed. So, iba naman sa bahay na lang, mga music-related sessions and works. Ayun, sinabi na ng dalawa. So, si Mike naman, although, tawag dito, parang sakto lang na nagpahinga kami kasi si Mike came from States and then umuwi naman din yung wife ko dito. So, syempre, liwaliw, bakasyon grande. Yes, pala. Ingit na ingit kami lahat. Na yun. So, talagang wala talagang gig kasi kahit na walang sakit si Erwin ngayon, hindi talaga kami makakagalaw kasi, syempre, give time dun kay Mike. And then, Yes, ako syempre, you. may work din. May work din kami. May work si Jepta, may work si Alvin. Ayun. Si Jepta at si Alvin kaya wala ngayon, nagpatuli sila. So, nangangamatis yata. Yan. Yung yung medyo jump tayo sa latest album niyo na New Waters. Ay, sige, sir. Yeah. Sige, sir. Mga gaano katagal niyo to ginawa? Bali, in terms of yung kino-compose namin siya o yung ni-record namin, sir? So, parang dalawang proseso kasi. Yung mismong whole duration. Kung paano Duration mismo lahat. na-release. Actually, isa sa pinakamatagal na namin kantang unang nag-collaborate kami lahat as Pirana ulit, 2015 yung kanta naming Liwanag. Yan, yung Liwanag na may music video.
It was written actually ni AJ Mabayad, yung isang gitarista namin na nasa New York na, nasa US na siya ngayon. So, co-writer siya din. Siya talaga yung mismong gumawa ng riff. And then, pinakita niya sa amin. So, sabi niya, Mike, Alvin, ganyan, pakinggan niyo naman to, baka magustuhan niyo, ganyan. Actually, hindi kaagad kami gumalaw eh. Kasi, kumbaga kami parang papakinggan muna namin. Tapos siguro kahit abuti kami ng 2 weeks o a month, hindi mo na namin kagad gagalawin yan. Unless may parang nagsasabi sa amin, sige, gawin nyo na to. Kumbaga parang, okay, maganda natagan to. Ganito, okay. And then one time, nagkita ulit kami kina Erwin. Tapos, nilabas ulit ni AJ yung song. So sabi niya, bro, ito yung ginawa ko, baka magawa na natin. So right there, ginawa na namin yung mismong yung mismong song niya, and then tsaka na lang namin siya nilagyan ng mga ibang components. Nandun din sinulat ni Erwin yung lyrics. So 2015 nag-start yung Liwanag, and then tuloy-tuloy na yun, sir. Nagsusongwriting kami every siguro thrice or 4 times a year or something. Basta pag may time na pwede mag-get together tapos sumulat at mag-jam, magtatawag ni Sir Erwin sa amin, bros, jam tayo. So yung duration nun, siguro mga 3 to 4 years. Tapos and then, 2018, nung nirecord na namin siya. Then release namin 2019, nirelease namin ng 2020. 2020. Pandemic. Pandemic release yun. Actually, 2019. 2019. Medyo, 2019. matagal Pero lang parang- siya in the sense na, kasi hindi pili. Hindi kami yung, gawa tayong EP, gawa tayong album, tapos may time frame kami, kunyari, a couple of months or hindi. Kasi kami ganun gumawa eh. Bali, marami kaming songs, pero itong EP na to, we tried to make songs na iba-iba yung influence, yung genre style. Lahat ng 5 songs dyan, magkakaiba yan. Walang pareho dyan. Magkakaiba ng tunog. Yun lang yung parang, ano ba to? Parang goal talaga. Maglabas ng medyo hindi masyadong pirana yung tunog like Yes. before. Yun yung, gusto ni Erwin. yun lang yung goal dyan. That's why we Yes. didn't use our songs. Marami kami. Meron na kaming mga naka-ready but we did not use it kasi pirana talaga yung tunog nun eh. Yung mga songs na yun. But this is different. Ano to, Medyo napag-desisyon nyo lang as a band? Or talagang plano na rin talaga to ng Piranha na yung next na i-release natin ng material is ihahango naman natin sa mga influences natin, sa sarili nating taste sa music? May ganun ba parang factor? It came naturally, sir, kasi nag-iba rin kami ng membro eh. So iba rin yung mga members namin. So it's but proper lang to have an EP or an album or songs na ilayo naman namin doon sa unang Piranha. Kasi para naman yung bago talaga, iba talaga yung tunog. Hindi yung parang ginaya lang namin dating kami or ganun pa din. Parang ganun lang. Actually, It came naturally lang na. Oo, di ba, Iba Win? Ang ginawa Iba namin namang dyan, diskarte. medyo eksperimento kasi yung ginawa namin actually ni Erwin dyan. Kasi ayaw ni Erwin na masyadong parang pirana. Totoo yung sinabi niya. So, actually, 10 yan, sir. 10 yan lahat ng ginawa namin. Tapos, nung 2018, nag-record na kami ng 5. Parang inabot na kami na parang okay na muna yung 5. Yung 5 songs, parang solid naman eh. So, ayun. So, nung minix na namin, maayos na, solid na yung 5 kanta, sakto naman ang pandemic. So, kung ginawa namin 10 kanta yan, malamang hindi namin natapos. Hindi namin natapos yung album. Kasi nga, magla-lockdown, mahirap pagkita, di ba? So, malamang kare-release pa lang ng album na yan ngayon kung nangyari. So, okay na rin yung nangyari, kumbaga. Ngayon nga, hindi kami nakikita eh. Hindi naman pandemic.
Hindi kasi we live from different cities. Ako taga QC, si Jimbo taga Antipolo yan. Si Mike taga Makati, si Alvin taga Las Piñas, and si Jetta taga Bacolod. Hiwa-hiwalay talaga kami. Hiwa-hiwalay talaga. Hindi talaga kami nakikita. Kaya kami. Sa gig na lang kami nakikita. Yung Okay, sa... so, Sige, ikaw muna. sorry, go ahead, Rizal. Sige. Bakit pala New Waters? New Waters kasi sir, dahil, meron pa ba doon? Bubuhin niyo pa sir. Hindi po, yun na po yung bakit. Ayun na yan. So, New Waters kasi bago na naman tong tunog kaya medyo parang sinabi ni Erwin na gusto namin medyo ibahin. So gusto namin ibahin yung tubig, kumbaga ibahin yung flow ng ng Pirana kasi matagal na ding nawala. So may bago kaming i-offer, New Waters, kumbaga parang new beginnings, parang gano'n. Okay. Sort of testing the waters din, ano? Testing the waters, new waters. Actually, ang title dapat ng album is Garage Jam. Garage Jam yung tentative. Garage Jam. Kaso ang pangalan ng GC namin, since bago nga ang membro, ang pangalan ng GC is New Waters. Yes, Tapos ano pangalan ng album? Garage Jam. Hanggang sa tama. lahat, napagdesisyonan, ba't hindi na lang New Waters? Ba't hindi lang New Waters? Maganda lang, social naman pakinggan. Ganda diba? pakinggan. Ayun, so yun na naging Oo nga pala. yun na naging, So yung Garage Jam, baka mapunta na sa second EP. At saka it makes sense din eh. It makes sense. Kung nasubaybayan ng tao yung Pirana from their first release, tapos going into the next album, itong New Waters, no? Pag napakinggan nila yung buong track, yung buong album itself, syempre nandun yung comparison in between both. Yes. Sa first and then yung second. Magme-make sense kagad sa listener kung bakit ito na itulog ngayon ng Pirana. Doon Yes pala po, sa tama. album, title ng album pala itself. So, Yes. Tama. self-explanatory na siya. So, yes. So, yun. So, naging curious ako. So, 2019, ready na siya for release. Then came the pandemic. Paano na-promote? Paano yung promotion na ginawa ng grupo, ng banda? Actually, sir, Oo. nakapag-promote pa naman kami few months ago, 6 to 8 months. Mag-iisang taon halos. Nakapag-promote na kami. So, Tour. nag-tour pa kami, may gig. So, yung nasa kalagitnaan lang ng promotion, doon lang nadali. So, medyo Umupa talaga. hindi pa, pero nakatapak naman kami ng promotion kahit pa paano. Tapos nakapaglabas din kami digitally, which is magandang bagay kasi nga, ng pandemic, wala naman kami masyadong tugtog tsaka bawal pa lumabas. So, katulong naman, sir. Yes. Yung sa music niyo ngayon, parang no? Parang maitatag niyo yung music niyo dito sa New Waters as parang experimental ba? Hindi naman siguro ganun ka-experiment. Although meron na rin kami kasing common ground na ginawa dahil gusto namin medyo, rock pa rin, riff-based, pero may groove. So medyo yung sa amin kasi dati, yung first album, talagang rock yun, talagang binabali namin yung notes and yung beats. So dito, may common kayo na mapapakinggan nyo na talagang katulad ng Liwanag na straight lang siya, di ba? So meron lang siyang groove na ginagalawan sa ngayon na which is yung aim na gusto namin gawin dito sa New Waters. So gusto namin solid yung groove pero rock pa rin siya. Yan po yung pinaka-aim na. So far, hindi naman siya experimental. Pero in a way, we're trying to parang ibahin ng konti from dun sa usual na Pirana songwriting na ginagawa. Nakatulong ba yung gap in between nung kayo naging
active noong 90s. Tapos reuniting during, ano ba yun, 2014, if I'm not mistaken. Nakatulong ba yung gap na yon para makapag-come up kayo, ma-realize yun, oh, oy, kaya na pa rin tayo, pero ito na yung, ito na yung datingan natin, ito na yung bagsakan natin. Naging factor ba siya? I guess, pero kasi nung nagbuo kami ulit, marami pa rin member changes eh. Hindi pa rin talaga Okay. stable yung banda eh. Ngayon lang talaga itong current, ito lang talaga yung naging medyo talagang stable. Pero in a few months pa namin tatanggalin si Alvin eh. So, stable pa kami ngayon. Buo pa kami ngayon. Hindi, ito yung naging stable talaga na lineup. So, yung dati kasi hindi pa rin kami makagawa ng EP or ng songs kasi hindi nga siya Yes. Hindi- laging nauudlot eh. Laging may kailangan umalis, may kailangan tanggalin. Pero mas marami kailangan tanggalin. Hindi joke. Baka maniwala sila dyan, Win. Joke lang, hindi. Maano naman kami. Mabait naman kami. Pag tinatanggal naman namin, pinapag-party namin. Party. Tapos, Nagse-celebrate, gano'n. No? hindi naman basta-basta ang tinatanggal. Party muna, tas tanggal ka na bukas ha. Yung sa Instead of part. Sorry, Miguel, go ahead. yung sa songwriting, collaborative effort din ba to or parang tigi-tigi sa kayo? Bali, kami kasi, yung songwriting namin na ni Erwin is way back from 90s pa eh. So kasi yung formula na ginagawa namin ni Erwin noon, siya, basically si Erwin ang lyrics and then ako naman sa music. So minsan naman kung may naisip din ako na okay din to with the music, okay naman din si Erwin. So parang vice versa kami ni Erwin since nakuha na namin isa't isa yung yung songwriting ability. Yung bagay parang nagkakaintindihan kami. In a way na naging open din kami, like kay AJ, yung Liwanag kasi si AJ talaga nagsulat nun, di ba? So, tinulungan na lang namin siya. So, open kami sa ganun ni Erwin. Kunyari, like si Jibo, kung meron, parinig niya sa amin, susubukan namin. Pag okay, let's try. So, gano'n naman kami. Pero basically, siyempre sa grupo, si Erwin nagsusulat ng lyrics and then usually ako feeling sa music. So, pero ako open naman kami sa songwriting na kung ano yung gusto mong dalhin o kaya katulad ni Jimbo, kunyari may naisip siyang drums dun sa isang kanta, papakinggan namin siya and then pag okay, then okay yan, stick tayo dyan. Pero pag medyo hindi namin feel na ng grupo na medyo alanganin, sasabihin namin sa kanya. So, ganun lang naman kami mag-songwriting tsaka konting aregla sa group. Okay. Tsaka when we do write songs, may formula kami ni Mike na na hindi namin alam kung ano. Pero nagkiklik lang siya eh. Yes. Pag gumawa kami ni Mike and it's more than an hour, hindi pumapasok yung kanta na yun. Usually, we do a song, mga 15 minutes to 30 minutes max. Pagka lumagpas pa dyan, pilit na yung datingan. Pilit na yung dating. Hindi pumapasok yan sa i-record namin or mag-i-stay sa amin. Hindi siya pumapasok. Naiiwan siya. Pero pag yung kanta, minsan 5 minutes to 10 minutes, may forma na kagad. Ayan, nag-i-stick yan. Okay. Totoo yun. Kasi iba, di ba, parang naabot pa ng linggo. Yeah. Kasi sa akin, for me, kahit sa minsan, ewan sa iba, pag nasusulat ng lyrics, alas siguro ang purpose is for commercial. Trabaho talaga or ano. Pag nagsusulat ka ng lyrics ng song, if hindi mo siya nasulat yung kwento mo in 15 to 20 minutes, pinapaganda mo na lang yung sinusulat. Alam mo yan, hindi na yun yung gusto mong sabihin.
pinapaganda mo na lang. Pero pag nasulat mo yan in 10 minutes, diba? Yun. Diretso yun yung gusto mong sabihin. Yes, siguro, Correct. sir, ang feeling ko lang dyan kasi yung songwriting skills na namin ni so yung songwriting skills na lang namin, yung pag-collaborate namin ni Erwin, is siguro dahil sanay na kami sa isa't isa. So medyo Familiarity. familiar na kami dun sa ganong kabilis. Pag alam namin mabilis yung kanta, mas nag-stick sa amin. Pag tumatagal, the more na naglilinger sa amin yung kanta, mas lalong parang, tsaka na, yung pag, naano kami pag nag-iiba-iba yung areglo, sir. Kanta. So pagka mas maganda sa amin yung, nandyan na yung areglo, eto na yung kanta, ang ganda ng feel, okay, ganun na kami kagad. So, mas madali sa amin yung ganun yung Correct. pag-ayos namin ng kanta. Yes, sir. Oo. Mas okay. Oo nga, makes sense. Na-gets ko yung pinupunto niya eh. Yung kumbaga parang natapos yung kagad na meron na kagad bagsakan, nandiyan na yung areglo. Yes, sir. Tapos, Oo. everyone is in agreement pa na, uy, okay to ah. Yes, sir. Then, Oo. you came up with that piece ng very short period of time versus dun sa isang ginagawa nyo na yun na nagkakapalit-palit na ng areglo. Yes, sir. Oo. Hindi nyo na Tumatagal alam kung ano yung gagawin. Uy, parang okay to yung salpa. Hindi, wag na lang. Ganun. Tapos Yes, tumatagal. sir. Walang gana nga naman yung Parang gano'n. Oo, nagiging totoo. komplikado pa lalo eh. Pag, Hello. Oo. okay. Not unless Yes, na magawa ka na. Nawawala ano, yung para sa- nawawala yung, ang tawag dito, yung honesty ng kanta. Yun. Yun Kasi, ang perfect word. nawawala yung honesty ng kanta. Nagiging ano na siya eh. Nagiging commercial in a sense. Sa iba, hindi yung commercial as in pop or something. Nagiging commercial in a sense kasi wala, pinapaganda mo na lang. Which is lalo na siya pumapangit. hindi At na saka- siya honest. At saka nagustuhan ko rin yung earlier statement nyo na nung ginawa niyo yung second album nyo, walang sapilitan doon. It all came out Yeah. naturally. Yes, sir. Kumbaga, pacing nyo, wala kayong hinahabol, walang deadline, wala Yes, sir. whatsoever. Oo. Ito, pag nabuo natin to, di nabuo. Kung hindi pa, we still have time, di ba? Yes, sir. Tapos nilabas yung second album nyo ng kayo-kayo, yung decision nyo kung kailan nyo gustong ilabas. Yes, Na sir. wala nga na. Kasi pag ganun eh, again, naalala ko na naman yung sila, may sisingito na tong taon to, si Ian Tayo. Reason bakit tumatagal daw yung banda. According to him lang naman to iko-quote ko siya rito. Kasi, once naramdaman mo na nagtatrabaho ka, titigan mo na yung ginagawa mo, hindi ka na nag-enjoy dyan. Ngayon, pag ginagawa mo pa rin to, gaya ng sinabi nyo kanina, na, like yung ginawa nyo for your second album, na oras nyo, walang nagsasabi sa inyo na, uy, by this time, kailangan na mabuo yung ganito, ganyan, uy, ganito, ganyan, ganito. Diba? Wala nagdidikta sa madaling sabi. Nilabas Yes, nyo sir. siya at your own free will. Totoo. Kumbaga, natural na natural, or very organic yun, that thing. Which is good. Yun talaga yung aim namin na talagang ilabas natin siya sa face natin, sa facing natin, sa si Erwin talaga yung may talaga paglabas natin pag okay tayo lahat at so siya yun yung nag-aano sa amin, nagbibigay ng yung motivation ng time and yung dating kung kailan. Kasi mas maganda daw ngayon di ba sir? Correct. So Tama. mas nandoon kami, we lead towards that parang wala kaming masyadong ginagawang timeline kumbaga. Pero syempre kailangan may habulin tayo, totoo naman yan, kailangan natin may habulin pero biro nyo kung tinuloy namin yung 10 songs hindi natin nailabas yung di ba? So maganda rin na abrupt na naputol na sinabi ni Erwin 5 songs lang muna tayo, nakapaglabas kami in time for pandemic. Okay. Jimbo, magsalita ka naman. Ano ba? Nakikinig lang ako sa inyo. Nakikinig lang ako sa inyo. Hindi, sa album, tawag dito, ako lang naman yung nagmamadali sa kanila parati. Gusto ko mabilis. Atat ako Pero tama naman sa kanila na yung right time.
Ako parati nangungulit, record na natin yan, record na natin yan. Yeah. Totoo Kasi naman ang- yun. Si Jimbo yung ang- nagpo-push. Ang sa akin kasi ganito, ganito ako gusto ko mag-ayos ng kanta. Record natin ngayon, kasi titignan ko pa yung palo ko. May time pa siya para ayusin. Pag hindi maganda yung palo ko, ulitin ko yan. Hanggang sa makuha ko na yung pinakagusto kong palo. Kasi syempre, di ba, kunyari ngayon, palo ko na. Feeling ko, ang ganda ng palo ko ngayon. Pero pag pinakinggan ko na bukas, hindi pala maganda. Kasi iba yung feel ko bukas eh. Pero pag once na pinakinggan ko yun, pinakinggan ko bukas, pinakinggan ko next week, maganda pa rin, okay na yun. Ibig sabihin yun, yung Sabagay. palo na yun, para doon. Sa bagay, iba nga naman mga sel sa drummer. Kasi sa drummer talaga, Magkakaiba inuupuan talaga nila, eh. inuupuan nila yung beat eh. Kung ano talaga yung pinaka the best beat. So, kailangan bigyan mo siya na ng oras pa para kaya minsan kapag nagsa-songwriting kami, yun, ina-advance na namin si Jimbo. Ginagawan ko na siya ng mga demo. May demo drums na siya. So may Yes. konting pattern na siya para ma-eliminate na yung nag-isip pa siya na paano gagawin ko rito sa paano gagawin ko dito sa bridge, sa chorus, sa atin, sa atin. Imbis na mag-isip siya ng madami, at least bibigyan siya ng konting insight dun sa Yun, tama. So, tapos doon na lang niya aayusin na, oy, ito pala bagay dito. At least may pattern na siya nakuha. Okay. Yeah. Ayun. Yung ngayon, maitatanong ko lang ulit to. Are you still working on new songs? Given your locations, meron pa bang Yes. nasa table? We have one now. Meron kami. Meron, sir. Meron kami isa now na i-trinay namin isang beses tugtugin live na and tapos meron pa kami ibang songs eh. Marami pa kaming songs hindi lang namin nauupuan. Yung kasi nga magpilit-pilit. Eto, saglit lang namin to ginawa. Si Jemta naman yung nagbigay nung basic na riff. Tapos, kasi meron ako writing mood swings. So, pagka yung tawagan ko si Mike or si Jepta, parang medyo nasa mood ako ngayon eh. Si Mike yan madalas. Win pa ako dyan, may dala akong gitara. Hindi, wala naman writer's block na for me, no? Ang dali-dali gumawa ng kanta na walang kwenta. Ayun. Ang dali gumawa ng kanta na walang kwenta. Pero yung sa akin naman, yung pag tawag ako kay Mike, or mag-message ako dyan, Mike, parang, I have something. Message ka, gagawin, punta ako dyan, may dala akong gitara. Kasi si Mike naman, ayaw niya palagpasin yung pag gano'n ako. Kasi pag gano'n ako, ang bilis lang yan. Tapos nakabili ni Mike in 30 minutes, okay na, may kanta na kami. Ganun yung Kaya, sinasamantala ni Mike yun pagka nasa mood pag nasa mood. Kumbaga yung visit, Yes. mo na kay Mike, magiging garantisado 100% productive. Pagka yung Pero talaga yun, mabubuo pag nasa ganun estado ng mood kasi Mas pag mabilis kasi, sama-sama, sir, eh. Oo. pag sama-samahin mo kaming lima, hindi kayo makakabuo ng kanta. Ganun? Hindi kayo makakabuo ng kanta. Yung tara, magkita-kita tayo, gawa tayong kanta, hindi kayo makakabuo. Wala pa kaming nabuo na magkakasama kaming lima. Sa inuman, Wala kahit seryoso, kahit wala kaming nabuo na yung ginagamit namin now or tinutugtog namin. Wala. Interesting. Kahit isa wala. Kasi, yung, hindi na ako magnilim ng mga banda, pero majority of the bands I know, when they do their songwriting, magkakasama sila. Yeah. Kumbaga doon na kagad nagsasalib ng mga inputs, kung ano yung pwede ilatag dyan, kung ano pwede squeeze in sa ganitong part ng song or whatever, mga ganun. Pero sa
sinasabi nyo na mas nagiging effective pag dalawa lang kayo na gumagawa. Hindi naman sa Or maybe effect. in a way, ano. In a way, kumbaga parang, kasi nga sir, bali, ano na kami, kumbaga kilala ko na si Erwin, paano siya magsulat. So si Erwin, kilala niya din niya ako paano magsulat. Kaya ang ginagawa namin minsan, kumukuha kami ng third person o kaya may isang inspirasyon para yun yung pagkukuhanan namin. Kasi ang tingin namin kasi ni Erwin, from there, mas madali namin siyang ma-twist, yung makuha agad yung gusto namin dahil si Erwin, kasi since lyrics ang hawak niya, alam niya kagad kung ano ipapalabasin niya sa lyrics niya. So ako naman, ang ginagawa ko, pag maganda yung lyrics ni Erwin, tipong malungkot to, o tipong parang ganito siya. So doon ko hahabulin ngayon yung key, doon ko hahabulin ngayon yung riff ko. So si Erwin naman, ganun din siya. Kunyari ako, meron akong riff o meron akong binuong kanta na medyo, kunyari medyo rock and roll na parang mala Razorback or something like that. So alam niya kung ano yung lalagay niya yung lyrics doon, kumbaga ano yung i-input niya. Kumbaga depende doon sa kung ano yung klase ng kanta, paano ginawa o paano yung feel. So mas madali namin siyang maareglo, magawa ng flow at maging kanta. Minsan pag dalawa and pag tatlo. Pero yun nga, pag 5 na kayo, ang hirap, mahirap sir, naabuti nga tayo ilang araw para kulang isang araw pagka marami kayong nag-iisip. Kasi hindi nyo matatapos talaga yan eh. Pero siguro effective sa ibang banda, di ba sir? Sige. Diba, kanya-kanya ano yan, kanya-kanya take yan kung paano yung song, paano sila bumuo ng Mag-songwriting. Yes. mag-songwriting, kanya-kanya. Kung ano yung magiging effective sa kanila, yun yung doon sila mag-move forward, which is, Yes. okay, Richard, question. Yung sa ano nyo, yung sa album nyo, ano ba to? May buong istorya ba to? Yung mga kanta na nilatag nyo doon? Like yung sa Liwanag, yung sa Save Me, yung sa Low Fire. Ano ba to? May istorya o parang iba-ibang kwento lang siya? Si Erwin na makakasagot yan. Si Erwin yan. Naka-mute ka, sir. Nakamute ka, pare. Amit ko win. Oh, Yan. Yeah, No. sorry. It's a good thing you brought that up kasi sakto nga yung sinabi niyo, Liwanag, Save Me. Yung Liwanag kasi, hindi naman siya talagang negative, no? Pero yung Liwanag is yung, ang message ko dyan is the struggle. Yung sa mental illness, sa suicidal tendencies. Kasi yung time na yun, medyo marami na nagsusuicide. Tapos medyo mentally ill, depressed, and bigyan natin etc. ng bigyan natin ng special yung Liwanag. Lagay mo sa ending win. Kasi doon kami bumase sir eh. Sa Liwanag hanggang pababa kami. So doon namin ginawa ng content. Sige win. Sige. So, tapos yun, ayun nga, sa depression kasi talaga yan eh. Pero medyo mabigat talaga yung message yan kasi sa suicide. Kaya hindi na makita eh. So hindi mo na talaga makita yung kung saan ka pupunta, or wala ka na makitang light, or wala ka na makitang solution, or wala ka na makitang that would lift you up. Ayun yung song. But, although Liwanag is one song, no, it doesn't end there. Yung Save Me is the part 2 ng Liwanag eh. Kahit English siya, Save Me is a prayer. Dasal yun eh. Dasal siya na ginawang kanta. Kung pakinggan niyo yung Save Me, ano yan yung karugtong ng Liwanag. Ano naman yan, yung pag-pray mo naman for yung struggle, yung Liwanag, yung Save Me is your prayer for answers and rescue, etc. Yun yung ano niya. And then the other songs also, Roller Coaster, Low Fire,
medyo may mga malalalim na meaning in it. That's the thing with us now. Siguro sa akin na din, hindi na ako makagawa ng kanta ng tungkol lang sa bote ng beer. Yung alam mo yun, hindi parang hindi na parang hindi na bagay sa amin. Yung walang masyadong depth yung kanta. Okay. Hindi na rin kami satisfied pag yung kanta tungkol lang sa alam mo yun, sa sapatos. Alam mo yung mabababaw na bagay tungkol lang sa jeep. Hindi na kami makanta. There's nothing wrong with it. Yung kung sa iba, it applies to them definitely. It's just a choice na wala, hindi na kami makagawa ng kantang. Hindi lang namin itutuloy. Hindi. Pag walang medyo maganda-gandang meaning yung song na ginawa, hindi lang matutuloy. Ganun siya. Side na. Oo. Siguro sir, mas ang tinitignan ni Irving ngayon kasi yung parang mag-fit siya talaga dun sa grupo. Yung kantang ginawa namin na talaga, astig to, bagay to sa... Kasi ganun din, feel din namin siya kung babagay ba sa grupo to, ganyan. So may mga ibang songs hanggang ngayon medyo parang ganun pa kami, parang 50-50, parang ano ba to, babagay ba sa atin o ano. Pero usually Plus no matter how good this lineup is, sobrang Sige, Mike. Sige. Yun. Tuloy ko. So bali yung inaano ko is yung pino-point out ko yung sa song. So bali yung gravity actually sa ngayon baliktad. Irwin, gusto niya medyo mas matured na approach, ganyan, mas maganda, mas may depth. So kung tutusin, yung songs namin na ibang mga naiwan, mas technical. Mas technical yun kaysa dito sa unang EP. So parang kailangan talaga magprepara kami dito sa second EP kasi medyo technical ng konti. Kasi before kami naghiwalay ni Mike, sa Pirana, nung umalis na ako, doon kami yan syempre, medyo bata-bata pa Ang goal namin yan ni Mike huwag ma-cover yung kanta namin. Papahirapin talaga namin yung instrumental parts. Sobrang technical niya. Bagsakan, lead, mga bale, riff, etc. Papahirapin talaga namin. Kasi, may kami na, tingnan natin kung maka-cover to. Kung may mag-cover nito, mamamatay sa hirap to. Yung ganun yung namin. So, yung mga naiwan namin songs, medyo talagang mahirap talaga. Kasi, no matter how good this lineup is, dahil ni Jeff Tanibla, Jim Bowen, yung isang kanta namin noon, hindi makuha nitong grupo May isa pa lang yun mayroon kami isang kanta, which is Enchilada, which is a very nice song. Hindi makuha nitong grupo na to Yung tugtugin, hindi siya makuha. Trinay na namin ilang beses. Nakukuha siguro in a sense na Pag inupuan talaga. Oo, pag inupuan talaga, pag dinaanan talaga. Pero ayun nga, talagang nag-require siya na talagang tutukan Tututukan mo talaga yun. Paano mo kuha? Hindi ako mag-practice. Hindi ka nagpa-practice Ayan, kaya Ang practice namin, gig Pero practice sa kanta. Okay. Bali, basta pagka magre-record naman na kami at gagawin na yung song, syempre, aaralin na namin yan. So, na kami yan, magpe-prepara na kami. So far sa ngayon kasi, mga sir, nandito kami dun sa isang kanta na i-record namin ngayong May. So, nakafocus kami ngayon dito sa parang kasi mas bagong tunog tong namin. Tapos kakolaborate namin si Jetta. So, medyo excited kami na i-record tong nag-jump muna kami from that, dito muna kami sa mas bago-bago ng konti kasi excited lahat yung mga boys nag-record. Ito yung Tremble. TJ, Nare-record na. Oy, pare. bago ko tanungin muna to si Jimbo, pagtas na ito sir, pwede natin pakinggan yung Save Me. Ayan, sige sir. Sige, sir.
Before we play that, gusto ko pala i-acknowledge yung iba nating mga viewers tonight rather. Let's start off with Isabel Aguas. Yeah, that's my daughter. Ay, She! Then si Ferdy. Lumabas Ferdy na. Veloso. Ferdy Ah, Veloso, si- siya kapitbahay tropa ko yan sa Santa Mesa. Si Mark Kenneth Bambigo. Then si James Aguas. Yeah, that's my brother. Si Christian. Christian, pare, good evening. Magandang gabi sa'yo. Shaina, good evening. Sa Mrs. ko, good evening din. Good evening. Good evening. Kay Inisis. CJ Santana. Good evening, Sir Alvin si Ma'am CJ. Baldos. Then we have a question here from Jay Calagyan. Si Jay Calagyan, co-host namin dito sa Local Brew. Yung location niya nasa Dubai. Dubai siya. Actually, he's joining us our stream every Sunday, pero from Dubai. So may question siya dito. May reason po ba kung bakit kailangan mahirap makover yung kanta? Anyone Noon? answer? Hmm. Yung ginawa namin noon ni Mike, yung mga songs namin na hindi pa namin. Ayan na. Hindi, na-record namin yung iba eh. Yung mga kasi yung ginawa namin noon, hindi lang yun, pride lang yun. Parang yung time na yun, yung 90s na marami talaga malulupit na banda. Parang kami, ganun sige, eto, subukan na to. Parang ganun lang, wala kaming ibang, Hindi, wala lang pa. Ang iba, hindi namin nanunutil lang kami. pahirapan Nagsusutil lang kami. Ayun. Ayun, Jay. Nagkataon lang, technical lang po talaga yung Very medyo technical. flow. Oo, naging technical lang yung flow. Pero hindi namin pinapahirapan. Ayun, there you go, Mayabang lang Jay. talaga kayo. Mayabang lang talaga kayo. Si Erwin yun, si Erwin. Tapos, sabi rin ni Ferdy Veloso, at least nauna ako sa CD nyo. Yeah, thank you, brother. Oo nga, Ferdy, thank you. Tapos, sabi rin ni Bok Arcilia, yung boses ni Kuya Jimbo Aguas, pag nagsasalita, may effects. Yero. Meron, key effect. May effects. Alright, keep those questions coming. I-comment nyo lang kung ano yung mga gusto yung tanong sa band. But before we get into that, let's play muna yung Save Me, Rigel. Sige. Save me, yeah. There you go. Pirana, Local Brew. Thanks for joining. I save me.
Please na explain ko. Yun. Grabe, I must say, iba, grabe yung transition from the 90s Pirana to the current Pirana. Ano ba masasabi niyo mga sir? Medyo iba no? Oh, Hindi lang medyo, iba talaga siya eh. Minintake niya lang yung pangalang Pirana eh. Pag ako ikaw, papakinggan mo siya, hindi mo mahuhulaan na Pirana to eh. The same guys that brought us Bagyo, di ba? Medyo iba na eh. No? Ibang-iba talaga, ibang totally different Pirana. Mama na eh, mana. yung Mm. mata, umpisa Tama alam mo, naman. Ethereal eh. Sabay Umi-English na. Oo. Ano rin yan eh. It's something na, well, pangarap ko din yan. Because for me, I consider it a Christian song. Kasi nga prayer yan eh. Pero I don't think the guys from Victory would cover it. Pero, diba? At least, na-fulfill ko na rin yung part na yun. And it's very fitting kasi rin sa sa liwanag eh. Parang, liwanag doesn't have to end yung doon lang. So, it has to continue para may positive naman in the end. Maganda rin yun kasi ganda pa ng title niya, Save Me. So from liwanag na medyo nawala siya, and then merong Save Me. So maganda rin yung hatak ng song niya. Yung maganda rin twist na ito, may growl, no? Oo, sir. Walaan niyo kung sino yun. Sino yun? Wouldn't. Yung mo yun. Dahil yan. Ako ang nag-suggest na lagyan ng go. Kasi masyado mabait yung boses ni Erwin. So, pare, sabi ko, hindi nakukulangan ako. Lagyan natin ng na growl. At saka yung parang may whisper na. May whisper. Yes. Oo. Yung bago mag-growl, yun. Ako nun. So ang bumoses doon is walang iba kundi si Mr. Jetta. Jetta. Wow. Yeah. Mind you, sir, mga sir, one take lang yung growl na yun. Nice. One take. Oo, sin paglapag dito sa mic. Sabi niya ganun. Second take pa, isa pa. Sabi ko, hindi, ice na. Okay na yun. Pasok na yung boses mo. Kumbaga, kung uulitin pa namin, baka masira, baka mag-iba yung feel, mag-iba niya. Yung first niya na baksak niya ng Save Me na growl, pasok na eh. So, good take. One take lang siya dun sa Maganda talaga boses ni Jetta. Siya yung vocalista ng Virus Artist. pa. If you remember, yung Virus Artist. Ayan, siya yan. I would say personally of your Ano was his your album, this second album of yours, I'd say na I can say na personal favorite ko tong Save Me. Magaling pagkakareglo, sobrang siguro nakuha niyo yung gusto niyo mangyari sa song. Yun ang tingin ko na nangyari. Yes, totoo. Medyo selfish yung EP na yan, sir. Kasi ano yun eh. Wala talaga kami isip na may magkagustong iba. Talagang, walang pake, yung gusto no? namin talaga. Wala yung pake. Yung importante sa inyo, Dapat yung yun gusto naman ng banda ito. Yung sir, fulfillment. Oo. Oo. Mabuo namin yung kung ano yung nasa isip namin, nasa mailabas namin mismo music. Yan. Wala obligations. Kumbaga, Yes. Yan. go with the flow. Okay, so napag-usapan na lang din natin yung mga influence going into your second album. For sure, growing up, meron kayong family member, actually lagi ko tinatanong, meron kayong mga family member growing up na mahilig na talaga sa music na eventually na nakahiligan nyo rin. Reason kung bakit kayo tumutugtog ngayon, bakit kayo nagbabanda or banda sa ganitong genre kayo. See, for example, father mo nakikinig ng Beatles, reason bakit ka mahilig sa Beatles and then eventually naging lumawak na yung kaalaman mo sa rock music. Meron bang ganun sa inyo sa band na na-influensya ng family? May mga available na mga cassette na pinapahinggan ng tito nyo na eventually na gusto mo rin, napagtipan mo na rin, nadala mo paglaki, may ganun ba? Sa akin, wala talaga musikero. Although yung tito ko, ang sabi nila, drummer daw, pero never ko siyang, not once ko siya nakita o narinig mag-drum.
Ang ginawa ng tatay ko is, hindi naman siya marunong mag-gitara. Bumili siya ng gitara para turuan kami magkapatid. So, di ba, yung dedication niya para matuto kami sa music. Although huge Elvis Presley fan siya. Tapos yun, tinuruan niya kami mag-gitara. From gitara, yung kapatid ko, yung si James, na kahiligan mag-drums. Eh, since ako, bata ako, siguro mga grade 3, grade 4 ako noon, nainggit ako sa kanya, ginagaya ko na siya na ginagaya. And actually, yung first band ko, hindi naman first band, pero yung first major band ko, which is the 18th issue, the 2002 Red Horse Music Laban Champions, that's my first major band. Maipasok na lang yun. Kaya maawa. Champions. Siya kasi, si James talaga dapat ang drummer nun. Siya dapat ang drummer nun. Eh, since ikakasal na siya, mag-start na siya ng family niya, so sabi niya dun sa mga kabanda ko, na hindi ko makaharap yan, blah, 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 blah. Yung sa mga kapatid ko na lang, mas wild sa akin yun, nag-uubad sa stage yun. Nagpapakita ng bird yun. Ayun. So, ayun, and the rest is history. From 18th issue, jumped into another bands hanggang sa narating kong Pirana. Yun. Paano Okay. pala? Mike, Okay. may influence ka? Ay, influence Sa pamilya? sa pamilya, ano naman ang family namin eh. So, mahilig kami, lalo na ako, mahilig kami makinig ng radio noong time na yon. So, kung wala akong ginagawa nung bata ako, hindi ako naglalaro sa labas, nakikinig ako ng radyo. So, mahilig akong updated ako sa mga music through radio. So, nung lumalaki ako, ang pinaka talaga na gusto akong instrumento is drums. Drums, ang kinikwento pa ni Ermat na yung pag umuwi daw siya ng bahay, yung mga kaldero namin nakabaliktad. Tapos, magugulat siya UP-UP na yung ilalim. Kasi, sa for some reason, nagugusto ko pa yung tunog niya. Alam mo yun, di ba, sa atin, maingay na yung gano'n mo yung lata eh, di ba? Masakit sa tenga na yan eh. Pero sa bata, tong, parang iba, noong time na yun sa akin, parang ang ganda ng tunog. Kaya, simula nun, binilan ako ni Ermat ng snare, yung mga plastic na snare, at kung natatandaan niya, maliit tayo. So yun yung pinapound ko. Kaya lang, nalaman ni Ermat na hindi lang pala yung pagpapound ang gusto ko. I want the sound. Kumbaga kung ano yung tunog, hinahanap ko pala yun. Kaya yun yung gusto ko sa mga kaldero namin. So doon ako nag-start from, actually yun nga, percussions yung gusto ko, drums. Hanggang sa nag-evolve, natuto kung bigyan ako ng airpot ko ng melodica. Excuse. May nagko-comment, wala daw audio. Sino ba wala Ay, audio? oo nga eh. Oo nga pala. Sa mga sir, may ano yata yung audio? Audio? Okay lang daw po ba? May nag-chat yata dun sa ano. Well, anyway, continue. Ayun, so musically ang talagang nag-influence sa akin nun is yung kuya ko. Yan, kuya ko yung sa kanya ako natutong mag-ano nun. Kasi nakita ko siya, nagsi-start kaming dalawa. Sabi ng kuya ko nun, sige, pag natuto kang isang song ka ngayong araw na to, dilibre kita ng po. Pag uwi niya ng bahay nung galing siya ng opisina, natugtog ko kagad yung yung Horse with No Name. Yun ang first song na natutunan ko sa gitara. So, doon na nag-spark yung musical curiosity ko na sa gitara, kaya ko pala, marunong pala ako mag-gitara, madali ko siyang masipra. So, nagtuloy-tuloy na yun till high school, hanggang bumuo na ako ng high school band. Pero doon, uncertain pa ako kasi parang gusto ko mag-bass. Pero, gitarista ako. Eventually, bumalik din ako sa pag-gitara kasi kumakanta rin ako ng time na yun. Hanggang sa nakilala ko na sina Erwin, after high school, yan, binuo na namin yung Pirana. Sobrang fresh pa ako ng singing. Pero siguro yung Pirana is like my third band siguro from high school. So, ito na yung professional, pero first professional band ko outside na ng high school classmates ko and peers.
So, yun yung Pirana na yung first ko. So, doon ako nagulat. Si Irving na nagmulat sa akin ng mga classic rock. Yun yung nagpaparinig sa akin ng mga grunge. Sabi niya, pare, pakinggan mo ito, Juan de la Cruz sa stick to, pinakinggan ko yung rock and roll sa mundo. Sabi ko, ba't ganyan yung tulog niya? Para tulog lata yung drums. Yung pala Drum. classic. Kasi, di ba, yung rak, tak, tak, tung, 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 tak, tung, tung, yung mga drums. Ba't ganyan tulog niya? Sobrang parang sagwa. Pero, yung pala, hindi ko alam na eventually, ko na siya, ma-appreciate ko na siya. Hanggang sa nag-grunge. Yan. Doon na nag-explode yung musical ko nung inintroduce na ako ni Irving sa rock. Yun. Naalala ko lang yung tunog lata na drums na yun. Parang yung Black Sabbath. Oh, yun. Early release of Black Sabbath. Ganun yung tunog eh. Combo Di ba, lata sir? eh. Yun. So, Ayun. high school Pirana to. Nung nung nabuo yung Pirana, 1990s to. Yes, If I'm sir. not mistaken, 93, 94, around those years. 93, 94. Okay. Ano yung pinapakinggan nyo nun? Ano yung naka-highlight ng mga musikero sa isipan nyo nung nagsisimula kayo as Pirana? Guns N' Roses, syempre. Siyempre, oo. Guns N' Roses. Dumaan kami lahat dyan. Nirvana, Illusion, Soundgarden, lahat, oo. Dumaan kami. So, nakita namin yung, plus dumaan kami sa ganung yung mga songs na yun. Plus, dumaan din kami sa era ng Club Dread, ng lyrics. So, nakita namin din yung sa industry, yung mga rock, tsaka yung mga underground scene na nakita namin, mga prod. Yan. So, namulat na rin kami doon. Ako, unang-una kong drenams, totoo, seryoso, ang unang-una kong drenams, humanap ka ng pangit. Hey, Mickey. Hindi, humanap ka ng pangit. Android. Ada ko, hey, Napaisip ako bigla kung parang dance. Tsaka yung kay Wild Thing. Wild Thing. Wild yung Thing. Ah. Yan yung famous Wild Thing. Hindi ako sa pamilya kasi Hindi, hindi ako na-inspire sa pamilya ng yung sa music kasi ang uncle ko jazz eh. Tapos sa lola side ko, katindig yun eh. So jazz din. Yung dad ko listens to Beatles, yung mom ko listens to Dionne Warwick and Streisand. Wala yun talaga. Parang wala lang, na-pick up na lang yun siguro. Pero a big influence sa akin si Razorback. Nung first time ko sila napanood sa kalye, yan, sabi ko, parang ang sarap nun Razorback Kevin Roy na to. Ang sarap maging Kevin Roy. Kevin Yes. Roy na, okay. Parang ang sarap nun nung napanood ko Oo. sila. Sa Parang kalye. Parang sa amin yan eh, parang eye-opener sa amin. Alam mo yun, yung tenga namin, yung mata, yung utak namin, parang wow, ano to? Itong hype na to na rock and roll, pare na wasak, na ang sarap, na ang raw, na nandun eh, ang galing ng feel. So, tuwa-tuwa ako dun sa era na yun na sobrang overwhelmed ako nung na-experience ko siya. Mismo. Rigel, panahon natin yan, di ba? Parati nating inaano yan eh. Ayan, sigurado mga 90s naman to nung sila sir eh. So alam na nila sir yan. Si Rigel kasi, isa siya sa mga best friends ng pinsan ko sa Boni Avenue sa Taga-Mandaluyong na pala si sir. kababata siya ng pinsan ko. Ako naman, sabit-sabit lang sa kanila. Dati pa. Mas older si Rigel sa'yo, Jimbo. Hindi, magkabatch. Magkabatch kayo sir. 46 na ako ngayon, pare. Ikaw, ilang ka pa na ba? 39. Bakit 40? Ulul! Ang bata Hindi ka ako sir. Inilaban. Hindi Huwag lang mag-worry. 39 and a half. Pero, 45 yan. 45 to 46 yan. genius eh. Pag genius, wala kang magagawa. Talagang bata eh. Ayun, magkakasikidara na lang. Anyways. Mga sir. Yan. Tapos yung nung nagkarahan na kami, classic rock talaga yung Kahit ewan ko, kasi ako nakikinig naman ako ng iba. Pero yung Pirana as a band, classic rock talaga.
Yes, yun yung pinaka home base namin. Classic rock kami. Kahit pa may pinapakinggan na iba yung bawat membro. Pag sa Pirana na classic. Ganyan. Until now, Till now, yes. hindi naman masyado classic yung Pirana. Pero until now, kahit magkakaiba kami rin naman ng pinapakinggan eh. Yan. Pero pag sa Pirana, ganito yung tunog. May certain pa rin na tunog na dapat. Pero very open kami right now talaga sa ibang tunog. Kasi katulad ng itong song na bago namin, medyo Brit rock. Yes. kasi Parang Brit rock pa. Yung Medyo in the ano siya ng Muse, parang Maneskin, parang ganun siya eh. Medyo iba yung ano niya. yung Yeah. si Miguel natin, yung first part, hindi ko talaga malalaman na Pirana yung kumanta nito eh. Doon na lang sa latter part eh, yung biglang nagkaroon ng bigat eh. Sabi ko, ito na. Okay, sige. Sila na to. Yun. Sadya yun. Sadya yun. Yun, Kasi kasi kami yun hindi kami ma-identify kung gano'n lang. Sadya yun. Kasi hindi kami makikilala ng kabihan kung hindi namin lalagyan nun. So, sadya siya talaga. Kahit medyo off na siya dun sa flow ng kanta eh. Pero, Parang gets ko yun na parang syempre mga dating nakikinig sa inyo tapos nilatag nyo tong kantan to, parang tinatransition nyo rin sila papunta Yes, sa Kaya pinepare-para mo sila. Pinepare mo sila for the next part. Yeah. Jimbo, may tanong pala ako pre. Go. Syempre sila Sir Mike, yan, sila Sir Erwin. So, ikaw yung bagong pasok sa Pirana. Paano ka nag-adjust nun? Kasi syempre Pirana na yan eh. Wala, magaling ako eh. Yeah. Kaya nila ako ginawa kasi magaling ako. Hindi na naman ako nag-audition. Hindi mo naman nag-audition. Kasi kunin natin ito, magaling ito. Ang galing na ang pogi pa. Hindi ka ito. Si Mike kasi, matagal ko na siyang kilala. So, tapos, yung dating gitarista nila, si Zeus, gitarista ko siya sa 18th issue. So, yung connection, medyo malapit talaga siya. Tapos, siguro, talagang cute na cute sila sa atin. Cute talaga ito ni Jimbo. Kunin nga natin ito. I'm so thankful kasi Pirana is one of my idols talaga yan. Bata pa ako, hindi pa ako tuloy. Talagang, talagang Pirana na yan, no? So, kung kinakata ako, talagang hindi ko alam. Hindi ka na tinuli, mga 20. Hindi pa tagpo. Wala tuloy. Pag-graduate ka na pala tinuli, mga 20 ka na. Ayun. Hindi, seriously pare, natatawa ako kasi syempre, Pirana yan, diba? Lahat naman ng batang 90s na rockista, hindi posible hindi kilala ang Pirana. So, natawa ako, syempre. And syempre, si Mike, thankful ako kasi isa ako sa talagang parang pinagpilian niya and ako yung napili. Yun. Sakto naman, yung 2015 na yun yung last gig namin ng 18th issue. Kasi alis na yung bayisa namin. Oo nga pala Alis na yung bayisa namin, punta ng Canada. Ang usapan namin ng 18th issue, pag isa ko malas, kalas tayo lahat. Walang papalitan. Basta kalas. Yun. Sakto, 2015 yun. 2015 din ako tiniwala ni Mike. So, medyo hindi ako nabakante. Nabakante ako ngayon ng mga sila. Go ulit. Rock and roll na ulit. for this. That's it.
That is after even winning the music laban, yung 18th issue, no? Talagang kalas ng kalas, ano? Yes. 2002 yung music laban. So, nagkalas-kalas kami. Pero, ang 18th issue is 1996 pa. 1996 pa. So, anyway, yun. From 2000 ako pumasok, to 1999 ako pumasok sa 18th issue, to 2015, and then Kirana. And syempre, side bands, side projects ng ibang bands. Ayan. Dahil yan ako. Ayan. May pasok lang. Sige. Isa-isa. Wala. Pero yung sinabi ni Mike si Jimbo sa akin, sabi niya, Erwin, ipasa ko drummer si Jimbo. Yung sa 18th edition. Sabi ko, sino yun? Sabi ko, pangalan pa lang ng banda, dahil ng problema. Ang sigurado ko yan. Issue. Sabi ko, issue, 18 pa. Grabe. Pero okay yan. Pero totoo yun. Kasi there was a time na nakikita lang ako nun. Sa mga bands. So, I really, marami akong hindi kilala. Marami akong hindi. Wait. Hindi Trabaho lang ako. Trabaho. Hindi kaya nasagot mo yung parang mo, Rigel. Paano ako nag-go up from 18th issue to Pirana? Okay. So, ito nga, yung sinasabi ni Erwin, may pasok lang. So, kinuha ko ng mga ibang bata, like Stephen Lu na Reservoir Underground. So, halos kay Stephen Lu ako natuto ng kung ano-anong klaseng genre. Kasi, tsaka kung paano mag-jam. Si Stephen Lu, hindi siya hindi siya nag-setlist. Wala siyang listahan. Kung ano tutugtugin, paano na sa'yo itong mga kanta to, isang daang kanta yan. Tapos, pagdating ng gig, kung ano lang maisip niya tutugtugin. Ganon. So, from there, natuto ako na kung paano mag-jam, kung paano pumalo ng rockabilly, kung paano pumalo ng reggae, kung paano pumalo ng rock and roll, everything. Hanggang sa napunta ako sa Pirana, yun, medyo pumasok naman ng konti. Yun, that's it. Mahirap din yung pinagawa ni Stephen Lu. Pero, magandang experience din yun, ha? Yes. Oo. Sa ano naman pala, pare? Ngayon, nalaman na natin ng medyo na-scratch na natin yung surface ng Low Waters. So, probably meron kayong mga parating na mga singles o na album. Tama ba? Yes, sir. Meron, sir. Ano So, Pero right now, parang ang aim namin or gusto namin subukan is singles lang. Singles lang muna ang release. Isa-isa lang. Ganun lang ang style. Iba naman. Nagawa namin yung full album, nagawa namin EP, digital release, CDs, yan. Singles naman. Yun naman yung ano ngayon. Next Meron year, namin. subukan namin. pero Ano yung same Go ahead, flavor Paro. pa rin nung sa New Waters o parang mag-ano ulit kayo, mag-explore ulit kayo ng bagong tunog. Iba na naman to. yung song namin ngayon, iba na naman. Medyo iba itong Ano siya? Lemon. Parang European siya. Parang European rock. Parang gano'n. If nag-gets niyo yung ano. Basta ang style niya, hindi naman Maneskin ng Maneskin. Pero nandun siya sa parang Maneskin, na parang The Killers. Basta sa parang Muse. Medyo nag-lean siya sa Brit rock. Iba kasi yung Brit rock sa sa American, iba talaga eh. Ewan ko, yung iba kasi
yung pag hindi mo si Kero, hindi masyadong na yun. Pero yung iba talaga. Iba yung approach, iba yung diskarte, iba. Ako naman, tingin ko may pagkakahawig pa rin siya dun sa nire-release namin isang kanta, yung Tremble. Meron pa rin naman siyang hawig doon sa New Waters. So, itinahi pa rin namin siya kasi hindi kami pwede naman masyadong lumayo doon sa talagang sound ng New Waters for now. Kasi nandun pa kami sir. So, medyo nandun pa kami sa Liwanag, nandun pa kami sa EP. So, medyo nandito muna kami. Kumbaga, hihilis kami konti pero nasa side pa rin kami. Kumbaga, ganun yung pag-songwriting namin ngayon. Tapos, syempre, pag medyo lumayo na kami ng konti, siguro by then, pwede na kami mag-explore para ng ito pang tunog. So, sa ngayon, nasa tabi muna kami ng New Waters, parang ganun. New Waters, arreglo pa rin. Pero still, iba pa rin siya. Kung medyo hawig or kung maghahatid, if there's a hatid song dun towards dito sa bagong magiging single namin, it would be sa New Waters, it would be Low Fire. Low Fire, yes. Low Fire. Pag Low Fire ng Low Fire, parang siya yung parang yan yung Tremble. parang gano'n. Yes. If you wanna listen to it or if you try to listen to it later, gano'n. Yun yung hatid dun sa Low Fire yung parang kaparehas niya pag pinakinggan mo yung Tremble. So, somehow sila yung parang magpinsan sila na tunog. And arreglo din in a music sense. You know what, since here's na rin tayo, why don't we go ahead and play Low Fire? Okay. Yes, sir. Tapos check rin natin kasi kanina may nag-comment Oo nga eh. na yung music walang audio, although sa second part meron. Sige, paki-comment na lang. We'll be playing this song, then paki-comment na lang din kung meron kayong naririnig, kung meron tayong audio. Then kung wala, then we'll go ahead and na lang din. Siguro, fix. Then i-play na lang ulit. Just in case. But for now, let's go ahead and do it. Thank you very much. Sino mo yung nag-comment? Thank you for Yata pare. letting us know. Marinig ba tayo na? Kunyari, delay. Maririnig din. Okay. Low Fire. Paki-comment na lang sir kung ano. A little time and I come low fire burning.
Go fire. Masyado, hindi naririnig. Oo. Yeah, so may... Parang may pini-screen ata ni ano. Yung yung mga songs, no? Ay, okay. Ano lang. Sobrang sikat. screen ba or copyright? Baka nakaka-copyright ha. Okay naman yung Oo. ano sa akin eh. Oo nga. Sa akin din sir, may audio din yan. May kanta. So sister ko lang daw, wala daw audio, sabi niya. Hindi, Anyway, yung wife ko din eh, sabi wala eh. Okay naman po. Okay naman dyan. Hindi, wala din daw audio. Wala din daw audio. Baka doon pa lang at the onset, na-trigger yata si copyright. Then, I don't know, ngayon lang nangyari to rin ano? Oo, ngayon lang. Mm-hmm. Sobrang sikat. Kasi nga sabi namin, ayaw namin ipa-cover yung kanta. Ayaw din namin ipa-play sa mga radyo. Pero pag discussion biglang nagkakaroon ng audio, yun eh. Bumabalik naman siya pag discussion. Sabi ni Fergie Veloso, si Jimbo lang daw yung naririnig niya. Tapos sabi naman ni Jay Flora, si Kuya Jimbo na lang daw po kakanta. Fergie Veloso, comment ulit siya, pagaling ka, Brother Erwin Matias. Thank you. Then sabi rin ni Chen Aguas, akapela na lang daw po Sir Erwin. Buti na lang daw may CD siya. Anyway, pwede naman nilang pakinggan sa Spotify, Yes. yung EP. Yun. Pwede niyong marinig po ng Spotify namin. Piranha New Waters, nasa Spotify. iTunes, Deezer, and sa ibang digital platforms po. Yes, and also available din siya sa YouTube, if I'm not mistaken. YouTube, yes. Apo. Okay, and then sa further updates sa banda, you can always check out their Facebook page. Yeah. Okay, maybe it's too early to ask this from you guys. Ano yung pwede namin expect? Kasi medyo itong second album yung nakakagulat eh. Hindi lang yung melody nag-iba, hindi lang yung bagsakan nag-iba, pati yung vocalist kung paano i-deliver yung vocal sa mga songs nyo dito of your second album. Totally nag-iba siya from your initial release. Ano yung pwede pa namin ikagulat dito sa parating yung album? I believe it's already on the table. Andiyan yung mga songs, it's a matter of arreglo na lang tatapusin. Yes. I think itong single muna, yung susunod na single, yung susunod na single, medyo iba pa rin. Parang nasa New Waters pa rin siya na kumbaga, iba-iba, wala siyang kaparehas. Okay. But, may usapan na kasi kami na yung Garahe Jam parang itutuloy namin eh. Yun na yung rock and roll namin ng mga kanta. Baka yun yung pagsamasamahin namin. Tapos yung pag may nagawa kami na yung certain na tunog na gusto namin now or yung naturally na pumasok lang or dumating lang sa amin, yun yung magiging singles. But the songs na nandiyan na rin naman na talagang rock and roll, baka siguro i-compile namin. Yan ang pwede namin pagsamasamahin. Okay. So hindi pa rin siya mawawala. Yung ganun yun. Songs, parang babalik pa rin kami doon. Babalik pa rin kami. Kasi pag pinanood nyo kami ng live, rock and roll pa rin. Kasi yun din yan. Basically, pa rin kami eh. Basically, nasa classic rock pa rin naman yung base namin ng tugtugan. So, kung umalagwa man kami, babalik din kami ng classic rock. So, doon kasi kami, parang yun parang mas sanay kami, mas sanay yung banda doon sa tunog na yun. So, nilalaro na lang namin siya from that, genre. Sa classic rock and roll. So, medyo ipa-funk namin konti, lalagyan namin ng konting reggae or kung ano man. So, hindi kami limitado sa pag-experiment.
Ang problema lang namin, nagiging problema namin is kung ano yung magandang ilagay. Kailangan piliin mo yung magandang ilagay. Yan. So, yun lang naman yan. Pero sa influences at yung paglalagay, basically kahit ano pwede namin siyang ilagay. Kaya lang, syempre, kailangan yung bagay din sa grupo. Na sakto makakanta ni Erwin, magagawa ni Jimbo, sa tugtog din, something like that. Ayun, para sa akin naman, siguro ang kinaganda ng new lineup, hindi katulad nung yung una talagang super band yun. Ang gagaling ng sobra. Pero, kasi yung first lineup, ang mindset nila lahat is rock and roll. Diba? Itong new lineup, yung New Waters, magkakaiba talaga kami ng influences. Like ako, funk ako. Hey, Jepta, Mike, pareho silang classic pero magkaiba eh. Magkaiba sila eh. Diba? Si Alvin, reggae. So, Reggae, Kasi- R&B. diba? Reggae R&B. Mas maganda pa kasi may touch of R&B siya. May R&B siya. Kaya mas masarap yung tunog niya. So, ang tawag dito, kaya siguro mas maganda yung mga lalabas na kanta sa future, mga songs, lalo na kasi nag-iiba talaga yan eh, pag nire-record na, kunyari, ito na yung solid na tunog ngayon habang tinutugtog namin on stage. Pero once na ni-record yan, nag-iiba pa lalo yan. So, Yes, I agree with that. Nag-iiba pa. para sa akin, mas sumarap kasi magkakaiba kami ng influences. Magkakaiba kami ng influences talaga. So, yun. Yes, para sa akin. Mas masarap yung next songs and or album. Which I think is an advantage din, ano? Pag marami kayong influences talaga, pag samot-sari influences, ipapasok nyo sa isang tunugan, mas marami kayong magagawa. Yes, sir. Oo. Mas maganda sa akin, advantage yun eh. Kasi hindi lahat ng rock ng sakop ng rock masasakop niya na. Kumbaga, ibig ko lang sabihin is syempre kaya nga may mga ibang genres, kaya may reggae, may rap, may jazz, may pop, may ganyan. Kasi may certain parts sila na pwede mong pagkuhanan eh. Pwede mo siyang gamitin para ilagay mo sa music mo. So, yung mga beats na yon, beats and parts, hindi mo alam, nakaka-create ka na ng sarili mong tunog. So, it's a matter of na lang yung kung ano yung gusto mong ilagay dito or ano yung feel na gusto mong ilagay dito sa kanta na to. So, yun na lang yun. So, kami ni Erwin, pag nagsusulat kami ni Erwin, critical sa amin yung intro, critical sa amin yung paano sisimulan. Kasi yun yung impact nun, yun yung magbibigay ng sa'yo. Ng feel ka agad na, okay itong kantan to, astig So, sa intro pa lang, malalaman mo kung maganda na yung kanta. So parang ganun. Parang si Ocho, di ba? Alam ko parang may interview siya with Raymond Marasigan. Sabi niya, kinikwento niya nung pagpasok niya sa Cheese, parang, huwag ganyan tunog mo, masyado kang pirana, pati forma, parang gano'n. Kaya siya nakuha, or ewan ko kaya siya nakuha kasi meron siyang distinct sound o forma o angas na galing sa pirana. Yun na yung nagpapahiba sa kanya. Pwede, yes. Oo. Actually, nung kinausap ako ni Pao regarding dun sa pag kinukuha na siya ng cheese noon, di ba? Cheese pa noon eh. Mga taga 4 yan eh, di ba? Di ba, Win? Taga Project 4 yan mga yan eh. So, kilala nila si Pao. So, nung time na yun na parang medyo iba hindi na nakakasama si Pao sa amin, nandito naman siya napupunta ngayon sa Cheese, kila Ian. So, kaya doon sila nagkaroon, doon na form na yung keso, yung Cheese. Dahil nga, mga taga doon na sila. Kinuha na siya ni Ian. Pero, ano pa yung pinaka-talagang kwento, Win? Hindi naman talaga na no? Meron pa bang ibang kwento regarding kay Pao? Paano napasok ng Cheese dati? Hindi pa, parang si Pao kasi, parang nasa isa sa last member yan ng Cheese, di ba? Hindi naman siya talaga yung
na kinuha nila talaga si Pau. Bagay na bagay siya doon eh. Bagay na bagay Oo. siya doon. Pero yun, naalala ko nagpaalam pa yun si Pau sa akin. Nakakatuwa eh. Bagay na bagay. Mike, kinukuha ko nitong bandang to, ganyan. Kasi nasa ano na si Pau nun eh. Ang mabigat na yung tugtugan niya eh. Si Pau sa akin. Si AJ Bumigat kasama na yung niya. tugtugan. So medyo nag-iiba na siya ng tuning, naka-drop din na siya, may drop C na yata, C sharp na yata nung time na yun. So nandun na siya eh. So siguro kaya siya madali nakapasok sa keso, sa cheese, sa Ilaiyan. Pero You, may- Yes, sir. go ahead, Richel, para. yung sa mixing tsaka mastering, ikaw rin yung gumagawa o Yes, sir. Oo. Bali, natatandaan ko na nung sa rehearsal studio mo may ganun ka na eh. doon ako nagtitrain nun. Kaya binuksan din namin yung studio para talagang mahasa rin ako sa iba-ibang klase ng nag-ensayo, tapos may mga recordings na rin ako noon. Pero syempre, hindi pa ako ganun kaano noon. Yung tenga ko, iba pa yung tenga ko, basag pa yung tenga ko. So ngayon medyo okay yung tenga ko. So, nung minix na, yan talaga yung heart and soul. Kumbaga, ni-record namin sa bahay. Kami lang nag-record, minix, minaster, nirepro, pati pictorial, as in lahat yan, banda lahat ng gumawa. Kumbaga, for the love. Yan. Kumbaga talagang sarili naming ideas and yung flow talaga po nung yes. Gosh, shout out kay Felix, kay Mr. Felix Roy for making the video. The music video, shout out kay Sir kay Bro Felix para sa producer namin siya and editor. Yan. Yeah, maraming salamat for that video. Sarap gawin nun eh. Kahit mainit. Oh, grabe. Pawis na pawis kami, sir. Hindi mo, sa building kami. Building ang init, walang ventilation. Talagang tagaktak pawis namin. Sobra. Saan yun sa QC, sa Dito lang, sir. Sa Guadalupe. Guadalupe lang. Oo. Ayun. Shoutout pala sa mga kapatid ko na nakikinig at na nanonood ng local brew. Oh, thank you. Shoutout ko rin sila, yung mga ibang natin dito, yung mga commenters natin. Ayan, sila Edward Handog. Pwede daw po pa-shoutout to. Edward Handog. Shoutout. Edward Andong, Kader. Yun. Tapos, sino pa ba? Sila Jay, yung mga hindi natin nabanggit kanina. Sila Jay, sila Bok. Yan. Jay, Sila Iris. Ferdy. Irish yan, sister ko. Tapos, sino pa ba? JC Tayag, sir. What's up, Pirana? Kita-kits tayo soon. Yan. Si JC Tayag, taga yan. The Venerix Pharmacy Band. Ayos. The Vultures Project. The Vultures Project. The Vultures Project, yari. TVP. TVP. Si Athena, ang aming first lady, si Athena. Tina, A Moonshine. Avon Shine. Shout out sa inyo mga sir. And okay, we originally set this up for an hour pero syempre hindi natutupad lagi yung isang oras na yun eh. Sorry. Hindi pwede mangyari matupad yung isang oras na yan. Lagi mag-extend at extend yan. Mahaba-haba ang kwentuhan eh. Mahaba-haba ang kwentuhan. Again, thank you. Gusto ko magpasalamat sa time ng Pirana. Maraming Sa salamat buong sa banda. TJ and Rachel. Salamat. maraming salamat. And thank you also for sharing us your music, syempre background din, sharing us your stories. And before we part ways, siguro party shot. Anything you'd like to say sa mga listeners natin, sa fans din ng Pirana for your upcoming Yan, projects and gigs? may mga gigs kami this June. I think June 1 is either Motorista or LU yan eh. Tapos yung June 22 would be at Unknown Bar in Katipunan. Tama ba? Narinig sa date. Tapos may June 26 ba? 70s Bistro. Anyways, ipopost namin. But what's important is
abangan niyo yung mga bago namin, lalo na tong isa kasi we're very excited about this next yung song na i-release namin. Tuwang-tuwa kami dito. It's simple, it's something different para sa amin. And abangan niyo pa yung ibang mga magiging releases ng Piranha, and sana supportahan niyo kami via watching us live or sa Facebook or sa YT, whatever na ginagawa namin. Kasi medyo hindi kami we're not a band na merong team na meron nag-aasikaso ng multimedia, na meron nag-aasikaso ng ganito. Wala nga kaming roadie ever. So we do everything by ourselves. So on our own sweet time, alam mo 'yon, ganun kami ka-relax. So kung kulang talaga kung with regards to talagang pag-promote, but wala ganun talaga kami. So magpasensya nyo na, and sana tuloy lang din yung suporta nyo sa amin. And maraming salamat sa lahat nang nag-tune in now, and maraming salamat sa inyo mga boss for inviting us. Maraming salamat. Thank you very much. So, Thank the you, pleasure mga is sir. ours. And of course, after this, we are going to post na rin yung mga platforms kung saan kayo pwede pakinggan. And then of course, yung mga updates from the band. I-share natin dito sa page. And then, thanks Sir Erwin, Sir Mike Viewer, or Sir Jimbo. Party shots muna, sir. Ako lang, sige, ako muna. Bali, tuloy nyo lang yung mga ginagawa nyo as a musician. Alam mo yung mga dreams natin, nandyan lang yan pero kailangan natin abutin. So, sa amin naman, diretso lang kami sa paggagawa ng mga kanta, and then sana supportahan nyo rin supportahan nyo ang Piranha through our Facebook account, sa Spotify, and sa mga gigs namin. So maraming pong salamat, and God bless po sa lahat na nag-tune in. Thank you Sir TJ and Sir Rigel. Salamat. Thank you, sir. Sir Jimbo. Salamat na nasabi na nila yung mga kailangan sabihin. Ako naman, salamat pa sa mga parating namin nakakasamang mga banda na sumusuporta, minsan may bayad, minsan wala. Always remember, pare-parehas naman tayo lahat ng kapalaran. So, maraming salamat kung sa mga nagtsatsaga, sabi mga kapatid namin sa eksena. Maraming salamat sa inyo. For the love talaga yan. For the love of the music and yung camaraderie namin as a group, as friends. Yun. And maraming salamat sa inyo. Yun. Yung lahat, the rest, nasabi na ni Erwin at ni Mike. Yun na yun. That's it. Yun, maraming salamat, Sir Jimbo. Thank you. Sir Erwin, Sir Mike, maraming Rock and salamat roll. sa oras. Rock and roll. Rigel, Vargas. Maraming Maraming salamat salamat, sir. sa pag-invite Sir na TJ. ako. At yun, salamat. Invite natin sila Sir TJ tsaka Rigel sa next gig para natin. Makikita tayo soon, sir. Oo, Sigurado yan. ayan. Makikita talaga tayo soon. Okay sir. Maraming salamat. And of course, sa mga nagkinig sa atin, sumubaybay from the start all the way to the finish. Maraming salamat. Thank you. Again, Salamat po. magpapasalamat ulit ako sa Piranha, isang malaking karangalan makasama namin kayo sa podcast. And then sa bubuo ng Local Brew. Magandang gabi, happy Sunday to you all, and cheers. God bless Sunday. everyone. Salamat ulit. Thank you. Rock and roll. Yes. Rock and roll. Patuloy na tayo. Yeah, summer na. Maraming salamat mga sir. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Bye. Thank you sa mga listeners and viewers. Thank you. Thank you.